sa pamamagitan ng inyong salita. At kung hindi po pagmamalabis, Lord, ay nais namin hingin muli ang iyong presensya, katulad ng pagsama mo sa amin kaninang umaga. At ganoon din kung paano mo tinulungan ang aming pastor, ay nawa tulungan niyo rin ang inyong lingkod na sobrang nadadama ang kanyang kahinaan at kakulangan. Nawa, Lord, ay talagang ma-exalt namin si Christ dito at makita namin ng kagandahan ng iyong salita. Walang bago kaming maririnig, Lord, but we believe na providensiya mo ang nag-allow na ito ang maririnig naming mensahe ngayong hapon. We ask this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Noong nakaraang linggo, literal na nagbago ang takbo ng oras sa mga tiga United States of America dahil opisyal na ngang natapos ang Daylight Savings Time para sa taong ito ng 2023. Ngunit, maaaring ito na ang huling beses na magkakaroon ng gantong pagpapalit ng oras dahil inaprubahan na sa US Senate ang isang bill na tinatawag na Sunshine Protection Act at nasa Kongreso na rin ang isang permanent DST bill na naglalayong i-abolish at ihinto na ang 140-year-old na tradisyong ito. Ngunit marami pa rin ang kumukontra dito dahil ayon sa mga kritiko, hindi rin naman nasa-serve ang intended purpose ng pagkakaroon ng daylight saving time. Dahil in reality, wala naman talagang savings o natitipid na energy around this time. Alam nyo, ganito talaga ang aasahan natin na mangyari kung tayo mga tao lang ang tahang hahawak ng ating oras at panahon. Siguradong hindi talaga masaserve ang purpose nito. Ibang-iba pag ang Diyos mismo ang humawak nito. Dahil hindi tulad nating mga tao, ang oras at panahon sa Diyos ay may siguradong mapapangyari yung purpose nito. Isa yan sa mga katotohanan na mapag-aaralan natin sa aklat ng Ecclesiastes chapter 3, verses 1 to 15. Verse 1. For everything there is a season, and a time for every matter under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up what is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to seek and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to tear and a time to sue, a time to keep silence and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. What gain has the worker from his toil? I have seen the business that God has given to the children of man to be busy with. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. I perceive that there is nothing better for them than to be joyful and to do good as long as they live. Also, that everyone should eat and drink and take pleasure in all his toil. This is God's gift to man. I perceive that whatever God does endure forever. Nothing can be added to it, nor anything taken from it. God has done it so that people fear before Him. That which is already has been. That which is to be already has been, and God seeks what has been driven away. Ang ating binasa, ang tinuturing na pinaka-popular at most quoted portion ng aklat ng Ecclesiastes. At hindi na nga mabilang ang mga talumpati at mga awitin na hinango
sa passage na ito. Maraming mga tao, kahit hindi Kristiyano, ang talaga namang pamilyar dito. Ngunit ano nga ba ang konteksto at kwento sa likod ng napakagandang poetry na ito? Well, mahalagang isaalang-alang natin na ang author ng aklat na ito o yung nagpapakilalang preacher o kohelet dito ay pilit na hinahanap ang kasagutan sa isang palaisipan. Nais niya kasing malaman kung ano nga ba talaga ang kabuluhan ng buhay sa kabila ng kaiklian nito. Kaya nga sa bungad ng librong ito ay sisimulan niya ito sa isang deklarasyon that all is vanity. At ayon sa maraming scholars, ang susi upang madaling maintindihan ng librong ito ay nakasalalay sa kahulugan at gamit ng salitang vanity dito na halos 40 times niyang uulitin sa buong aklat na ito. That if you get this wrong, mahihirapan ka nang maintindihan yung mensahe na gustong iparating ng mga ngaral dito. Marami kasi yung nag-i-stumble sa salitang ito dahil sa translation ng ibang Bible as meaningless or futile. Na para bang sinasabi na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay walang kabuluhan at kahulugan. Pero this is not the best translation for this word. The Hebrew word is hebel. Ang literal meaning nito ay vapor or breath. At malimit, ginagamit ito upang ilarawan yung mga bagay na fleeting or elusive. Sa madaling salita, ang idea talaga dito ay hindi everything is meaningless or pointless. Hindi ibig sabihin that life has no purpose or value. Ang nais ipunto ng kohelet dito ay ang buhay ay maikli at panandalian lamang. Yung brevity ng human existence. And let me ask you, like the kohelet, na-consider mo na rin ba ang kaiklian ng iyong buhay? Have you realized that we only have the time allotted by God and none of us knows when it will run out? Pero isa lang yung sigurado, we're not going to live long enough. Hear the words of Apostle James, your life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Ganyan lang yung buhay, parang singaw, saglit lang. Kaya nga we have to make good use of whatever time we have. Kasi pag namatay daw ang oras, it is something na hindi mo na pwedeng i-revive. Yan yung something na hindi mo na pwedeng i-resurrect. And some of us already passed half of our life. Marami sa atin lagpas na sa kalagitnaan ng kanilang lifespan. At maaaring yung iba, malapit na sa finish line. Kaya nga ang tanong dito, maikli na nga lang ang buhay. Hindi mo ba ipapamuhay para sa Diyos? Hindi mo pa ba gagamitin ito para paglingkuran at sundin siya? Kung tutuusin, God gives us many things na limitless. Ang dami niyang binigay sa atin na hindi limitado. Tulad ng pagmamahal niya, ng awa at biyaya. Pero have you realized, yung time lang, yung tanging bagay na nilimit niya sa atin. He only give us a fragment of eternity. Kapiranggot lang ng walang hanggan. Binigay niya to sa atin to do His will and for doing the work of His kingdom. Lagi kong naririnig kay Pastor Noel sa isang devotion niya sa Ecclesiastes na pag dumating daw yung time na makikita na natin ang Panginoong Yesus at makikita natin yung kaluwalhatian at kanyang kagandahan, bukod daw sa pagkamangha, ang susunod daw nating mararamdaman ay panghihinayang. Lahat tayo manghihinayang na sana daw mas pinaglingkuran pa natin siya nung nabubuhay pa tayo. Sana mas nabuhay daw tayo para sa Kanya. Sana mas sinunod daw natin yung kalooban niya. Sana mas mahabang oras yung nilaan natin para sa Kanya. Kaya nga habang may panahon pa, ay huwag nating hayaan na panghihinayang yung mararamdaman talaga natin pag nakita natin si Christ. May natitirang oras pa tayo sa maikli nating buhay at nararapat lang na ipamuhay natin to para sa Kanya. At habang inaalam nga nung kohelet dito, yung meaning
at purpose ng ating short life, mararamdaman natin yung frustration ng preacher dito. Dahil the more that he tries to understand life, the more mysterious it becomes. Mentras sinusubukan niyang unawain ang buhay, ay lalo pa siyang namimisteryosohan at lalo pa niya itong hindi naiintindihan. At sa mga naunang kabanata, sinubukan niya yung ilang bagay dito sa mundo, tulad ng karunungan, kasayahan, pagiging abala sa trabaho. Pero lahat daw ito, panandalian lang. Hindi rin nagtatagal. It always end up to death. Kasi daw, even if you are full of wisdom, kahit puno ka ng karunungan at kaalaman, mamamatay ka rin naman, gaya ng mga mangmang. Even if you are filled with joys and pleasures, maaaring matapos din yung kasiyahan mo pag binisita ka na ng kamatayan. At kahit maging abala ka sa trabaho at magtagumpay sa buhay na dito sa mundo, hindi mo naman daw ito madadala sa kamatayan at maaaring iwan mo ang iyong kayamanan sa isang tao na pababayaan lang lahat ng iyong pinaghirapan. So discover niya na wala palang lasting satisfaction on this side of eternity. Kaya nga uulit-ulitin niya yung argumento niya dito that life was nothing but chasing after the wind. Para ka lang daw naghahabol ng hangin. Kaya nga, makikita natin dito how depressing at gaano katindi yung pasanin at bigat na nararamdaman nung mangangaral dito. At matapos niya yung sabihin, yung mga observations niya, we will expect na yung preacher will say something more discouraging this time. Sa paraan kasi ng pananalita niya, parang wala na tayong aasahang maganda o uplifting na sasabihin niya. Ngunit just when we least expect it, surprisingly, tila kakalma at maiiba ang tono niya pagdating dito sa 3 kabanata. Why? Because this time, he will bring someone in the picture. He will add someone in the equation. Yung naging realization niya about shortness of life will cause him to reflect to someone who is lasting and permanent. Yung pagiging maikli ng buhay ang magpo-point sa kanya to someone na walang hangganan. At ito ay walang iba kundi ang ating soberanong Diyos. At sa pagpasok niya dito sa eksena, dito niya maisusulat ang pinakamagandang poetry on the subject of time. Let us all consider the poetic beauty of the opening words sa verse 1. For everything, there is a season and a time for every matter under heaven. Alam nyo, kung tutuusin, this verse needs no exposition. This is pretty plain and simple. Sinasabi lamang niya dito that there is an appointed time for everything. There is a time for every event under heaven. May nakatakdang oras at panahon para sa lahat ng bagay. At ang Diyos ang nagpanukala ng mga ito. Lahat ng nangyayari sa ating buhay ay subject to the oversight of God. Everything in life unfolds under the eye of divine providence. Lahat ay under the divine arrangement of God. Alam niyo kung tutuusin, pwede na niyang tapusin yung sinasabi niya dito. Pwede na siyang lumipat ng panibagong topic, pero hindi siya titigil dito. Para patunayan yung reality na ito, sesegundahan niya pa to sa pamamagitan ng pagbibigay ng listahan ng mga opposite events. Sa pamamagitan nito, ipapakita niya at i-emphasize niya yung scope ng sovereignty ng Diyos sa ating mga buhay. Sasabihin niya na may panahon para sa kapanganakan, kamatayan, pagtatanim, pagbunot ng mga ito, a time to kill and heal, panahon ng pag-iba at pagpapatayo, ng pag-iyak at pagtawa, pagtangis at pagsayaw, at marami pang iba. Pero ano yung kapansin-pansin sa lahat ng nabanggit niyang pangyayaring ito? Di ba lahat ng events na na-mention dito is something that we have no control of.
these seasons of life are beyond our control. This event are not ours to determine. Lahat to, it comes from the hands of God. Hindi natin control ang mga ito. Di ba? Wala sa atin ang pumili ng oras ng kanyang kapanganakan at lalo't higit, walang pipili sa atin ng oras ng kanyang kamatayan. In fact, none of us wants to die. Pero di ba, yung initiation at ang termination ng existence, lahat yan ay under the authority of God. Makikita natin dito, good things happen as well as bad things. Pero sa lahat ng mga ito, ultimately, ang Diyos ang pumipili ng oras at panahon para sa mga ito. It is God who is utterly in control sa mga bagay na ito. At dito sa katotohanan na ito, huhugot ng encouragement at comfort ang Koheleth dito. In the sovereign control of God sa lahat ng events at ang lahat na nangyayari sa ating very short life. And dito tayo mag-draw ng ating simple message ngayong hapon. In the most adverse and perplexing circumstances, the sovereign control of God over the changing scenes of our fleeting life is the greatest comfort of every believer. Sa gitna ng pinakamahirap at pinakamagulong sirkumstansya ng ating buhay, ang magbibigay ng pag-asa sa ating mga mananampalataya ay yung kaalaman na nasa soberanong kontrol ng Diyos ang pabago-bagong sitwasyon ng ating maikling buhay. Wala nang greater comfort to know that our times and our seasons are in the hands of a sovereign God. Mula noon hanggang ngayon, wala pa ring mas lalambot na unan para sa ating mga Christian sa katotohanan na soberano ang Diyos. Kaya kakayanin nating matulog sa gabi ng mahimbing sa kabila ng matitindi nating unos at pagsubok sa buhay. Kaya nga pag nahihirapan ka ng maunawaan ang mga nangyayari sa buhay mo, dito ka kumapit sa katotohanan ito. Ito ang magbibigay sa iyo ng pag-asa at kapayapaan. When you are baffled and cannot understand the ways and the works of God, when life just doesn't make sense, remind yourself na kontrol ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa maikli nating buhay. Pag niyayanig ka na ng mga pagsubok at gumuguho na ang lahat ng nasa paligid mo, kapag pagod na pagod ka na and you are hard-pressed on every side, alalahanin mo yung katotohanan ito. Pag tinamaan ka ng matinding karamdaman, kapag nasira yung mga relasyon na iyong iniingatan, when you are facing unemployment, when you have a lot of past due bills na hindi mo mabayaran, if you have marital conflicts, and if you lose a loved one, remember this: God is in sovereign control sa lahat ng sitwasyon ng maikli nating buhay. Kapatid, if you're not encouraged sa katotohanan ito, hindi ko na alam kung ano pa ang mag-encourage sa'yo. Kung hindi ka kayang patahanin at pakalmahin ng katotohanan ito, believe me, no one else can. Hindi ka kayang patahanin ng passbook mo kahit gaano kadaming zero at comma yung meron dyan. Hindi ka kayang pakalmahin ang mag-ara mong sasakyan. Hindi ka bibigyan ng kapayapaan ng malawak mong lupain at tahanan. Hindi ka mapapahinahon ng mga achievements mo sa buhay. Tanging ito lang na katotohanan. Alam mo, if our time is not in the hands of God, there's really a reason for you to worry. It is only right for you to cry and to be anxious and to be terrified. Kung hindi hawak ng Diyos ang oras at panahon ng ating buhay, may rason talaga para hindi ka tumigil sa pagluha at sa pag-aalala. If there's just 1 second in your life na hindi niya control, kahit isang segundo lang ng buhay natin ang hindi niya hawak, dapat talaga tayong mangamba. Kahit isang pangyayari lang na hindi niya control, He is no longer sovereign.
And He's no longer God. Pwede nating questionin yung kanyang pagka-Diyos. Kung wala sa kamay ng Diyos ang ating mga oras, ay dapat lang talaga na mabalisa tayo. Dapat lang tayong mabagabag, dapat lang tayong magmukmok at maglupasay sa takot. Pero hindi Hawak niya ang bawat oras at panahon. God is totally sovereign. There is nothing outside of His perfect control. Paano ka hindi mako-comfort sa katotohanan ito? Alam mo, ganyan yung ginawa ni David. Nung nasa gitna siya ng napakaraming troubles, nung maraming banta sa kanyang buhay, mula sa kanyang mga enemies, he was completely at peace. And he is still happy. Dahil alam niya na nasa kamay ng Diyos ang lahat ng kanyang panahon. Sabi niya sa Psalms 31, "But I trust in you, O Lord. I say, you are my God. My times are in your hand." Pwede naman siya magbanggit ng ibang mga katotohanan, pero ito yung pinili niya. Ito yung pinaalala niya sa sarili niya. At wala siyang kinatatakutan dahil alam niya that all things were in the divine hand. At ganun din tayo, kapatid. Kapag ang nasa paligid mo ay tumult and chaos, when you are in despair and in the midst of dark providence, ang katotohanan ito ang magpapatatag at magbibigay kapanatagan sa iyo. Whatever comes out of life, tandaan mo, it is from our Heavenly Father's hand. Lahat ng nangyayari sa iyo, maganda man o mabuti, were arranged by the decree of providence. Yes, kahit yung discouragements and disappointments mo, they were divine appointments. Your ups and your downs, your health and your sickness, yung paghihirap at pag-angat mo sa buhay, all those are in the hand of the Lord. It came from the highest hand. Kahit nasa gitna ka pa ng kadiliman, you can trace the hand of providence. You can trace God's hand, and you will surely find it there. Nothing will move you if you hold on to this truth. Kung alam mo na lahat ito are arranged by the highest and infallible wisdom, mapapanatag ka. Tandaan mo, if our times are in God's hand, then we are in the hands that orders everything rightly. We are in the hands that never errs. Nasa kamay tayo ng Diyos na hindi nagkakamali. At masasabi talaga natin, Lord, buti na lang, nasa kamay mo yung oras at panahon namin. Buti na lang, we are not in our own hands. And we are in better hands dahil nasa Diyos tayo. Dahil sigurado, kung sa mga kamay lang natin is papalpak tayo. Our times are in the hands of God, and we are glad it is so. And if our times are in the hands of God, nangangahulugan din ito that there will be mixture of positive and negative experiences. There will be blessings and afflictions. There will be celebrations, and there will be times of depression. Nakita natin sa text na ito, in-appoint niya that there will be good times and bad times sa ating buhay. Tanggapin natin that it's not always time to heal. It's not always time to be happy. It's not always time to laugh. If your times are in the hands of God, surely there will be times of weeping and mourning. There will be times of hardships and loss. There will be times of sickness. Pag nasa kamay ka ng Diyos, may panahong masusugatan ka at masasaktan. There will be heartbreaks and sorrows. May mga panahon na madudurog talaga ang puso mo. Pero napakatinding comfort na mararanasan lahat natin ito sa kamay ng ating Ama. At hindi sa kamay ng iba. Because if we are suffering under our Father's hand, sure tayo na yung mga kamay na nag-o-opera sa atin are the hands of a loving and a gentle surgeon. We are bleeding beneath the scalpel of this gentle surgeon. Oo, duguan tayo, pero asahan mo, nakamonitor at nakatutok sa'yo ang ating physician.
He might be using a sharp knife or a blade to cut us. But remember, our surgeon is our sovereign God. At nakakasigurado tayo na ginagawa lamang niya ito para gumaling at maging better tayo. Kailangan nating tanggapin that God is also the giver of every painful and perplexing experiences in this life. Sa Kanya nanggagaling kahit yung mapapait at masasakit na karanasan natin sa ating buhay. Nakatalayan dun sa paborito nating inaawit na hymn. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Kapatid, God uses both pain and pleasure for our good. Parehas niyang ginagamit yan at siguradong parehas mo yan na mararanasan. Di ba? Is it not from the mouth of the Most High that good and bad come? The good times and the bad times comes from God. At kung ano man yung panahon na ibibigay niya sa atin, ay marapat lang na tanggapin natin ito. Shall we only accept good from God and not adversity? Shall we only accept good things from God and not trouble? Wala kang dapat ikatakot kasi tandaan mo, whether you're in good times or in bad times, all things and all times work together for our good. Panahon na para tanggapin natin that majority of the things that works together for our good are bad things. Di ba? Karamihan sa mga bagay na nagpapawangi sa atin kay Christ, yung nag-uukit sa atin sa Kanyang imahe at sa Kanyang likeness, ay yung mga pagsubok at mga kahirapan. Dito tayo mas nagmamature, dito tayo nagiging banal at nakakawangis natin si Kristo during these times. Sabi ni C.S. Lewis sa librong The Problem of Pain, God whispers to us in our pleasures, but shouts in our pains. Diba? Tuwing nasa matitindi tayong mga problema, pag nasasaktan tayo, doon tayo mas nakikinig sa Kanya. Mas malakas yung boses niya. Mas naririnig natin siya sa panahong hindi maganda yung kalagayan natin. Sa panahong yon, parang totoong-totoo lahat ng mga salita niya. And all the more, magpasalamat tayo sa Diyos. Thank God, there are still good times. Salamat, may panahon pa rin ng kasiyahan at kaginhawahan. Kasi what we truly deserve are only bad times. Real talk lang, we don't deserve good times because of our sins. Pero napakabuti ng Diyos na hinahayaan niya pa rin na maranasan natin yung magagandang panahon sa ating buhay. And let me ask you, what season are you in right now? Nasa anong panahon ka ng buhay mo ngayon? Probably for many of us, it is the time of weeping. Nakita natin, malinaw sa text, that it also comes from God. Nag-appoint ng panahon ng Diyos para sa ating pag-iyak. May tinakda siyang panahon para lumuha. At baka nga ngayon yun. Alam nyo, hindi sa lahat ng pagkakataon ng pagluha ay nangangahulugan ng kaduwagan o kahinaan ng pananampalataya. Sometimes crying does not mean that you are weak or your faith is deficient. It's just that God has appointed your tears. May panahon talaga that it is appropriate for us to cry. Pero tandaan mo, you will not cry forever. Crying has its time. Meron itong simula at katapusan. Anong sabi ng psalmist? Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning. Yes, baka masyadong matagal ang gabi ng pagdadalamhati mo. Pero isa lang ang sigurado, it is going to end. At baka patapos na yung mahabang gabi, baka madaling araw na, malapit na mag-umaga, asahan mo, joy will come. Even the most clouded sky will clear up. It will eventually see the bright sunshine bursting from behind the cloud. Kahit ang pinakamakulimlim at madilim na kalangitan ay nagliliwanag din.
Hindi pwedeng laging makulimling lang. Ganun din, ay hindi pwedeng puro pagtangis at pagluha lang tayo. Alam nyo, dapat magalak at maging masaya tayo dahil sa salitang season. Thank God for the word season. Kasi nangangahulugan ito na it is not our permanent condition. May katapusan at hangganan ang panahong yon. In due time, in God's time, matatapos din yan. Yes, may mga times what we experience can stay for a short period of time or pwedeng tumagal kaysa sa ating inaasahan. At hanggat di natatapos yon, we have to learn to worship God. Praise Him wherever you are. Oo, magbabago yung sitwasyon mo. Maybe gumanda, maging better, o pwede rin lumala. Pero hanggat hindi nagbabago yon at nananatili ka pa rin dyan sa baba, magpuri ka pa rin sa Kanya. Kailan ka ba magpupuri at sasamba? Pag nabago na ulit yung sitwasyon mo? Pag gumanda at umayos na ulit yung lahat? Paano kung madidelay yon? Paano kung matatagalan yon? I-delay mo rin ba yung pagpupuri mo sa Kanya? At salamat din sa Diyos kasi yung season at times lang yung nagbabago. And there are no changes with God Himself. He is the one with whom is no variableness, no shadow of turning. Buti ang sitwasyon lang natin yung nagbabago, pero hindi yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Our seasons are changing, pero yung love niya, it remains the same. Di ba? This is a great comfort sa atin in adverse circumstances. At paano nga ba tayo mako-comfort ng sovereign control ng Diyos? Makakita tayo dito ng dalawang realization. Sa verse 9 to 11a, everything that God does is suitable. And then sa verse 11 to 14, not everything that God does is comprehensible. Everything God does is suitable. Verse 9 to 11a, what gain has the worker from his toil? I have seen the business that God has given to the children of man to be busy with. He has made everything beautiful in its time. Ang salitang beautiful o yafa sa Hebrew ay isang visual term. Ordinarily, nagre-refer ito sa beauty that we can see, just like how we use it today. Ito yung exact same word na ginamit para ilarawan yung mga daughters ni Job dahil sila ay best-looking women sa kanilang lugar. Pero pag in-apply mo ito sa oras at sa pangyayari, nangangahulugan ito hindi lang ng kagandahang physical, but of fitness and suitability to what happens. Sinasabi dito that everything that God ordains is appropriate. May pagkanararapat at pagkanaayon. May pagkakaangkop. Ito yung pinangyari ng Diyos sa panahong alam niyang pinakamaganda at pinakanaayon. Nagre-refer tong beautiful na to sa timeliness of God in ordering yung mga human events. Tamang-tama, eksaktong-eksakto. Madali nating maintindihan to kung paano natin sinasabi madalas, di ba, na pag tumutugon ng Diyos sa mga pangangailangan natin, ay laging nasa tamang oras. Binibigay niya yung needs natin just when we really need it. Binibigay niya yon hindi nung hindi pa natin kailangan or hindi na natin kailangan. Binibigay niya yon sa eksaktong oras. Sa oras talaga na nangangailangan ka. So dito yung nire-refer ng Kohelet dito, yung timeliness ng mga bagay na ginagawa ng Diyos. Isa pang halimbawa dito, di ba, lagi nating naririnig sa mga kwento, yung dapat sakay ka ng isang sasakyan na babangga, pero na-delay lang. Or dapat kasama ka dun sa biyahe ng isang bus na na-aksidente, pero di mo nahabol yung biyahe kasi na-traffic ka. Or dapat nandun ka sa building na sasabog, pero maaga kang umalis doon sa lugar na yon. Or I even heard a true story of a man who's supposed to be at the top of the World Trade Center noong September 11, 2001. Pero dahil sa double booking na puwersa yung company nila na humanap ng ibang location for their meetings. And guess what? Ilang oras lang ang pagitan sa pag-atake ng Islamic terrorist group na Al-Qaeda. Di ba? These are the times na masasabi natin na beautiful yung timing ng probidensiya ng Diyos.
And di ba even yung death ni Christ, sabi sa Romans 5 verse 6, sinabi na ipinangyari daw ito ng Diyos at the right timing. Sabi doon, for while we are still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. Di ba? Ito yung maganda at comforting sa lahat ng ginagawa ng Diyos. Laging nasa tamang panahon at laging nasa tamang pagkakataon. And our point is that the beauty of God's sovereignty is that He always makes things run their intended course and purpose according to His perfect timing. Hindi messy, hindi chaotic, hindi untimely ang mga gawa ng Diyos. May exact precision. He is never early and He is never delayed. Just in the proper time. From the collision of galaxies sa kalawakan hanggang sa pagpatak ng pinakamaliit na drop ng ulan. From the outcome of the presidential elections hanggang sa paghahalal ng SK Kagawad o PTA officer sa mga eskwelahan. Lahat yan pinangyari ng Diyos sa pinakamagandang oras at pagkakataon. Now, let me ask you, do you really believe in the timeliness of God sa iyong buhay? Masasabi mo rin ba na maganda at tama yung timing ng Diyos for the events of your life? Aminin mo man o hindi, maraming pangyayari, when you look from your vantage point, you do not find its timing beautiful. Maraming mga bagay na hindi mo nakikita na maganda yung pagkakataon na pinahintulot ito ng Diyos. Rarely do we see the beauty in the works of God. Pag hindi convenient at hindi pabor sa atin, we perceive it as ugly or bad timing. Pag nahihirapan ka at nag-struggle ka, you don't see it as something beautiful. Probably sa atin, no? Maraming nagtatanong, how could what happened to me ever be beautiful? How can anything good come from so much pain and sorrow? Yes, baka sa iba, yung timing is beautiful, but not to me. Not what happened to me. Is there something beautiful about death? About sorrow? About weeping? Or mourning or hatred? Let me tell you, everything that happens in your life, no matter how tragic, is something that we should perceive as beautiful. Why? Kasi pinahintulutan yan ng Diyos. And that's the end of the argument. Kung pinahintulutan niya yan, maganda yan, kahit hindi mo nakikita yung kagandahan niyan ngayon. Tandaan mo, God weaves the good times and the bad seasons. He weaves all things together in a fitting and beautiful way. He is making something beautiful from it. Lahat ng mga mess, failures, mga violent events sa buhay mo, it will be beautiful someday. Isang araw, you will see the beauty of its timing. Even doon sa mga bagay na never mo mai-imagine na beautiful. Darating ang araw, ma-appreciate mo yung beauty niyan. Kasi ngayon, ang nakikita lang natin, yung nangyayari, pero hindi natin nakikita yung buong picture. Kung paanong pag nag-hiking ka, habang umaakyat ka sa bundok, hindi mo pa na-appreciate, hindi mo pa nakikita yung ganda ng tanawin. Pero until makarating ka sa tuktok, doon mo marirealize na breathtaking at makapigil hininga yung view. At ganun din yung sitwasyon mo ngayon. Totoo naman, mahirap makita yung beauty kung ngayon mo yan titignan. Hindi pa natin ma-appreciate yan during the exact moment. Sometimes it took days, months, and many years to realize that it's really beautiful. Hindi yan instant at mabilisan. Why? Alam niyo kung ano ang best example at magpapatunay nito? The cross event, when Christ was hung on the cross. During that time, it is very shameful. You cannot see any beauty in it. Not even a hint. Di ba? Pag binalikan mo, it's very discouraging, very cruel, and very excruciating. During that time, wala kang ganda, walang pag-asa, walang saya kang makikita, puro agonis lang. Walang ganda to see the face of our Savior being marred beyond human likeness.
marred beyond human resemblance. Sa atin din, ang hirap na dinanas niya, yung mukha niya, hindi na mukha ng isang tao, hindi mo mabanaag. Na pang tao pa yung mukha niya nun. Anong ganda yung makikita mo sa sitwasyon na sobrang nagdusa at labis na pinahirapan ang ating Panginoong Yesus. Pero now, as we look on it, that redemptive event is very beautiful pala. The cross event is the most beautiful day in history dahil we are all saved sa pangyayaring iyon. Dati, di ba, yung cross, napaka-ugly sa ating mga mata. It's just an emblem of suffering and shame. Pero ngayon, we're able to look back at pag nakita natin yung cross, nakikita natin yung unparalleled beauty. That's why we can resonate with the words of our favorite hymn, "Old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me." Imagine, yung pinakakarumal-dumal na krimen sa kasaysayan, the most hellish sin in all of history, the murder of the innocent Son of God, will turn to be the most beautiful portrait of grace and mercy ng Diyos. At ganun din, yung mga pangyayari sa ating mga buhay. Ano man yung pinagdaraanan mo ngayon, it happens sa pinaka-perfect na pagkakataon at makita mo yung beauty niyan balang araw. But it really takes the eyes of faith to see that God has made everything beautiful in its time. And that's our challenge. Open the eyes of your faith to see that God truly made everything in your life beautiful in its time. Buksan mo ang mata ng iyong pananampalataya at tignan mo lahat ng nangyayari sa buhay mo na pagpapala at maganda dahil ang mabuti at mapagmahal nating Ama yung nagpahintulot niyan. Learn to see the beauty in it all. Hindi mo talaga makikita yung beauty niyan, ng current situation mo, kung di mo hahaluan ng pananampalataya sa Diyos. Tandaan mo, lahat ng nangyayari sa iyo, gawa yan ng Diyos. It is the Lord's doing, and it should be marvelous in your own eyes. Now that you have eyes of faith, balikan mo yung hardest days mo ngayon. Balikan mo yung panahon na hinarap mo yung masasabi mo na pinakamatindi mong problema. And surely you will see God's goodness in it. Madidiscover mo pag binalikan mo that yung pangyayari pa lang yon is beautiful all along. The timing is very precise and accurate pala. And no wonder, ganun din ngayon. Nahihirapan ka man sa pinagdaraanan mo ngayon. You will look back at this present moment and you will realize it is indeed beautiful in God's time. Magpapasalamat tayo sa Diyos sa kanyang beautiful timing in everything sa buhay natin. Hindi mo ba na-realize na yung mga pinakamabibigat mong problema, yung mga pinakamalala mong sitwasyon sa buhay, nangyari yan nung Kristiyano ka na. Niloob niyang mangyari yung mga yon nung nakakilala ka na at may relasyon ka na kay Kristo. Magpasalamat tayo sa Diyos, dumating yung mga pinakamatinding krisis at unos ng buhay natin nung matatag at malakas ka na spiritually, nung marami ka ng baong salita at katuruan ng Diyos, nung may pag-asa ka na kay Kristo. Kasi imagine kung nangyari yan before Christ. Kung nangyari yan nang wala ka pa kay Kristo, you are doomed. Sigurado di mo kakayanin. Wala kang pag-asa. Alam mo, yung beauty of God's timing ay applicable din sa mga conflicts at sa ating mga nasirang relationships. Under heaven, there's also a time to reconcile. Yan yung narinig natin kanina. Pag na-realize mo, may mga hindi pagkakaintindihan na pag pinilit nating ayusin sa sarili nating mga oras, lalo lang lalala o lalo lang tayong magkakasakitan at hindi magkakaunawaan. Pero pag ang timing ng Diyos ang namayani, mas magiging maayos, mas magiging payapa, mas magiging sweet yung fellowship pag na-restore. And we can boldly say that God has made reconciliation beautiful in its time. Di mo kailangang pilitin. Di mo kailangang pangunahan ng Diyos. Darating yung pag-aayos
sa tamang oras at pagkakataon na ipapahintulot niya. Kaya huwag na nating piliting kontrolin ang hindi naman natin kayang kontrolin. We have to stop battling against the inevitable. Stop striving against God's providence. Hindi natin pwedeng galawin ang oras. It is in the hands of God. We're just prisoners of time. We are captive to time. At huwag din nating i-criticize yung timing ng Diyos sa ating buhay. Hindi tayo mas marunong sa Kanya. Hindi tayo mas magaling sa Kanya. At He's never late nor early. He is on the right time. At kung timing lang din naman yung pag-uusapan natin, thank God dahil ang beautiful din ng Kanyang timing sa ating kaligtasan. Kasi niligtas tayo ng Diyos at a time na hindi natin gustong iligtas yung ating mga sarili. Salamat sa Diyos na lumapit siya sa atin sa panahong ayaw nating lumapit sa Kanya. Salamat sa Diyos na niligtas niya tayo sa oras when we are the dirtiest and the messiest, when we stink the most, nung nasa peak tayo ng ating monstrosity and atrocities. At salamat sa Diyos, niligtas niya tayo habang buhay pa tayo at nung hindi pa niya sinasarado ang pinto sa Kanyang kaharian. Let me borrow the words of Mordecai, who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this. Sinong magsasabi na darating ka sa kaharian ng Diyos sa gantong panahon? Sinong mag-aakala na sa sukdulan ng iyong kasalanan ay makakatamo ka ng kaligtasan? At kung wala ka pa kay Christ, baka ito na rin yung appropriate time para manampalataya ka sa Kanya. It's time for you to believe. It's time for you to be saved. Habang may oras ka pa, hindi niya gusto lahat ay mag-perish. Kaya tinatawag ka niya sa pananampalataya. Time in God's hands is only a good thing if you're in Christ. If you're still outside of Christ, you have to dread and fear. Dapat matakot ka. Good news lang to kapag nakay Kristo ka. Pero kung hindi ka pa nananampalataya, matakot ka na. Because you are in the hands of an angry God. And this is terrible. You have to flee to Christ Jesus. And you have to find shelter from the wrath of this angry God by His nail-pierced hands. Under heaven, there is also time to be saved. At baka ito na yon, ngayon na yon. Now is the day of salvation. Kaya wag ka nang magsayang ng oras. You have to believe kay Christ. And then secondly, nakita natin dito, not everything God does is comprehensible. Sa verse 11b and verse 14, makikita natin dito sa mga verses na to na inimply yung paradox of human existence. Sinabi dito yung brevity of man's life and yung eternity in man's heart. Dito inintroduce ng Kohelet yung magkabaliktad na konsepto at katotohanan sa buhay ng tao. Makikita natin dito na sa tao pala nag-intersect yung dalawang bagay na tila hindi pwedeng pagsamahin. Tayong mga tao ang meeting point ng brevity and eternity. Naghalo sa atin ang walang hanggan at ganun din yung kaiklian. At ang Diyos ang nag-put down ng eternity in our hearts. Ang implication nito, that's the reason why we have awareness and longing for the eternal. Kaya pala meron tayong craving and insatiable appetite na malaman yung ginagawa ng Diyos from the beginning up to the end because God put eternity in our hearts. It's part of our DNA. The reason why you are yearning for eternity because it is very alive in your hearts. Kaya yung Kohelet, di ba? Nag-fail siya na makahanap ng bagay dito sa mundo that can satisfy the human mind and heart because of this truth. Wala na sigurong mas gaganda pa sa naging paliwanag ni C.S. Lewis dito. Sinabi niya, if I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation
is that I was made for another world. Kaya pala tulad ng Kohelet, wala tayong makitang bagay na magkakapag-satisfy sa atin dito sa mundo. Kahit ano yung ipasak natin sa void at sa vacuum ng ating mga puso ay hindi tayo makontento kasi our soul is immortal. At immortal at eternal din yung makakapag-satisfy sa atin. At wala yun sa mundo. Walang iba kundi ang Diyos lamang. Pero yung malaking problema natin, we only have limited knowledge because of our brevity. Kaya hindi natin malaman ang lahat ng detalye sa ginagawa ng Diyos. Hindi natin maintindihan. It is because meron tayong limitations and boundaries. Makikita natin dito, nilagay niya yung desire natin, but also nilimit din niya yung understanding natin sa mga bagay. Pero bakit daw niya ginawa to? Why did He put eternity in our hearts? Sabi sa verse 14, for the people to fear Him. Yung Hebrew word dito ay yung feeling of respect or reverence, to consider hallowed or exalted. Sinasabi lang ni Solomon dito na lahat ng nangyayari in this world at lahat ng desire natin for eternal things ay hindi natin nalalaman at hindi masasatisfy para i-honor at i-revere natin ang Diyos. That's the point. God has ordained both our longing to comprehend what He has done in eternity and our inability to do so that we will fear Him. Ganito niya tayo dinisenyo. Nilagay ng Diyos ito sa ating mga puso so that we will fear God. Binigyan niya tayo ng deep desire to know lahat ng ginagawa niya sa simula hanggang sa katapusan para daw i-honor natin siya. Kasi daw yung ignorance, it forces us to humbly submit sa Kanya at magtiwala sa Kanya. May nabasa ako, sinabi ng theologian, na ang ginawa daw ng Diyos, pagkatapos niyang planuhin ang lahat ng mga pangyayari sa ating buhay, tinakpan niya daw ito ng makapal na tela para hindi natin makita yung kabuuan. At ito yung reason at magtutulak sa atin para magtiwala at katakutan siya. Alam niyo, kung iisipin lang natin, having limited knowledge is not really a problem, but a comfort, kung tutuusin. It's good to know that we did not know everything. Thank God that we did not know everything. Kasi paano na lang kung alam mo lahat ng mangyayari sa'yo, yung mga dark providences at mga hindi magandang mangyayari. Di ba, doon tayo matatakot instead of fearing and revering God. Simulan na rin nating tanggapin that we cannot know all of God's purposes. Maraming mga bagay sa mundo na ang Diyos lang ang makakaalam. And we should be happy to know na alam to ng ating Ama. Maraming mga bagay sa mundo na hindi natin malalaman kahit mawala tayo dito. Maraming mga sagot na hinahanap tayo na hindi mabibigay sa atin kahit mamatay tayo or mawala na tayo sa mundong ito. Sometimes, ang pinaka-godliest at holiest na pwede nating gawin is to let God be God and let ourselves be the creatures. Ang pinaka-maka-Diyos na pwede nating gawin dito sa mundo ay hayaang maging Diyos ang Diyos at tanggapin natin yung lahat ng limitasyon at hangganan natin. And that's the challenge. Let God be God by embracing your creatureliness and by fearing Him. Tanggapin mo lahat ng limitations and boundaries mo na nilagay ng Diyos. Hindi natin talaga maiintindihan lahat ng gawa ng Panginoon dito sa mundo. Because in the first place, we are not God. Hindi natin mag-grasp lahat, yung totality ng ginagawa niya sa ating buhay because we are not equal to our Creator. Kailangan na nating i-accept our inability to know ang lahat ng kanyang mga gawa. Simulan natin to sa recognition na hindi natin alam at hindi natin malalaman ang milyon-milyon na gawa ng Diyos. Ignorante tayo sa maraming bagay na ginagawa niya. Kasi lahat ng nakikita natin ngayon are just the outskirts and the fringes of His ways.
Huwag na nating pahirapan yung mga utak at isip natin para maintindihan lahat ng dispensations ng providence niya. Ang kailangan lang nating malaman at paniwalaan, lahat ng nangyayari sa ating buhay ay nanggaling sa Kanya, and it will work for our best. Sapat nang malaman natin na ang Diyos ang gumawa at nagpahintulot ng lahat ng bagay sa buhay natin. And our Father comprehends all things. Yung hindi natin naiintindihan niya, and that's okay, that's fine. Our job is just to trust and fear God, not to know everything. It is not for us to know the times or the seasons that the Father has fixed by His own authority. We must live it to Him. Alam nyo, as we end, marami sa atin ang nakikita lang sa passage na ito, yung character of God. Dito sa tula na to, ang nakikita lang natin ay yung character ng ating Diyos. Pero kung iisipin lang natin, this poetry points to the person and work of Jesus Christ. Kung bubuksan at tititigan lang natin, no, kitang-kita at lutang na lutang si Christ sa poem na to. Why? Because there's also a time for Him to be born. When the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. For unto us a child is born, unto us a child is given. Makikita rin dito na there's a time to weep and a time to mourn. We all know the man of sorrows wept and grieved at the tomb of Lazarus. There's a time to seek because Jesus seek His lost sheep. There's a time to speak when He fulfilled His purpose. Nung in-speak niya yung truth at preach niya yung gospel. And there's also a time to be silent during the trial of His life. Hindi siya nagsalita in His own defense, but suffered in silent innocence. There's also a time to embrace when He embraced the tax collectors, the prostitutes, at tayong mga lost, vilest, and filthiest of sinners. And lastly, there's also a time to die. When the hour did come, Jesus died on the cross. He was led to the slaughter so that we can have a time of peace. Peace with a holy God. Kaya makikita natin dito sa poetry na to that Christ is being foreshadowed. He is the fulfillment of this great poetry. And as a conclusion, let us end sa isang part ng isang hymn na naisulat base sa katotohanan na ang lahat ng oras at panahon natin ay hawak ng soberanong Diyos. And these words should also be our prayer. Sinabi doon that my times are in your hand. Why should I doubt or fear? My Father's hand will never cause His child a needless tear. Kapatid, hawak ng Diyos ang oras at panahon natin. Wala kang dapat ikatakot at ikapangamba. Makakaasa ka na hindi ka hahayaan ng Diyos or wala siyang hahayaang luhang papatak sa mga mata mo na walang magandang purpose at hindi pinahintulot ng ating soberanong Diyos. Let us close in prayer. Our great Father, thank you for this truth, Panginoon. This might not ring a bell sa amin, Lord, because madalas na namin naririnig yung mga katotohanan na ito. But Lord, huwag mo hayaan na maging kalus yung heart namin sa katotohanan ng sovereignty mo. Still, Lord, ito yung pinakamalambot na unan na pwede naming higan sa gitna ng madidilim na gabi at sa gitna ng maraming storms at unos sa aming buhay. Ito pa rin ang dapat naming panghawakan when we do not understand lahat ng yung ginagawa, Panginoon. We have to remember na sa fleeting life na ito, Ikaw ay may control ng pabago-bago naming sitwasyon. And help us, Lord, na laging tandaan yung katotohanan na may lang ang buhay and help us to live it for you.
and long for the eternal, the divine, and the immortal, which is you, Panginoon, at glorify you all the days of our life. Maraming salamat po. We ask this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.